Si Attorney Levito Baligod po kausapin natin, ha? Okay. Attorney, good morning po. Good morning po. Attorney, good morning. Si Ted po ito, Attorney. Opo, thank you for taking our call this morning. Una po, sir, kamusta po ang mga whistleblowers natin? Okay lang naman po sila maliban sa gabi-gabi na pagpupuyat nila para masigurado po na yung nilalaman ng kanilang sinumpaang salaysay at saka yung mga annexes po dito ay accurate at magmamatch po doon sa accounting record ni Ben Harloy. Opo. Kasi po talagang dito ho ang pinaka kung ang pinaka marami hong alam talaga at directly involved dito, si Ben Harloy lang ho ba talaga? Ilan ho ang lumalabas na parang assistant po niya dito o assistant po ni Ma'am Janet? Doon po sa magpapatunay sa financial transactions po ay 6 na witnesses ang nag-execute ng kanilang salaysay po. Kasama doon si Ben Harloy, si Merlina Sunyas at yung iba po na kasambahay ni Ginang Napoles. Kasi po, kailangan po kasi nating patunayan yung money trail. Kaya po, ang salaysay ng mga whistleblowers ay yung pagmula pa noong idineposito yung pondo ng gobyerno sa mga bangko ng NGOs, ay sinabi po nila na sila po ang nag-withdraw at niremit yan kay Ginang Napoles, at mula kay Ginang Napoles sinasabi po nila kung paano na disburse yung pera po na yon hanggang po sa dumating sa bahay ni Ginang Napoles yung naiiwan na mga pondo. Opo. So, attorney, yung paper trail ka ninyo, I'm sure ito naman kasi po lalabas din upon filing ninyo. Siya yun yung public record na nga. Talaga pong may paper trail sa kamay po ng mambabatas o government official. Ang po yung karamihan ng mga dokumento po na pwede nating i-match or i-validate doon sa sinasabi ni na Ben Harloy. Halimbawa po kasi, sinasabi nila na yung commission o yung kickback na ito ay nanggaling sa withdraw namin na pera sa account ng foundation na ito. Halimbawa po ay account number ABC na withdraw 1 million. Pagka lumabas po yung bank inquiry report ng AMLAC, maaari po nating i-validate yan kung totoo ba na sa araw na yan ay merong na withdraw na ganoong halaga sa account ng foundation A na yan. So ganun po yung cross-match po ang mangyayari para mapatunayan na totoo or accurate yung accounting record ni Ben Har. Opo. Ano po yung sinasabi nyo na ginagawaan ngayon ng paraan ng kabilang kampo para in the end si Ben Harloy lang ang madiin dito at palabas na siya pa daw ang mastermind? Palagay ko po ay malayong mangyari po yan dahil makikita naman po natin na yung pamumuhay ni Ben Har ay simpleng-simple. At kung yung pera po na na-involve sa scam na ito punta kay Ben Har, dapat po napakayaman na ni Ben Har at hindi na niya kailangan magnakaw ng kagaya ng sinasabi ni Ginang Napoles na pinagnakawan siya ng 300,000 pesos lang. Kumbaga logic will dictate, di ba, na kung ikaw nga ang mastermind dito, ikaw talaga gumagawa nito, baka ikaw na ang naliligo sa gatas. Totoo po yun. May mga binabanggit po ngayon sa pahayagang Philippine Daily Inquirer po ng mga pangalan ng mga kakasuhan. Do you confirm all of these names, sir? Hindi ko po ma-confirm po or ma-deny yung nilalaman ng Inquirer dahil hindi ko pa po nababasa. Although may mga nagte-text po sa akin at tumatawag na tinatanong nga po yon. At mas maganda na lang, kasi kahapon po ay nag-interview sa akin yung Inquirer, yung Philippine Star, ABS-CBN, si J. Ruiz, GMA7 po yata. At ang sinabi ko po lamang doon ay hindi bababa sa 5 ang kakasuhan at wala po akong pinapangalanan. Maaari po kasi na merong sariling source ang Inquirer. At ang the best
that I can think of right now ay noon po kasing inanyayahan kami ng inquirer noong April 15 po yon para alamin nila kung ano itong kaso namin sa patungkol sa illegal detention case. Ay nakapagbigay po kasi kami ng bahagi noong accounting record ni Benhar po sa kanila. At maaari po kasi na sa sarili nilang pag-aaral o pagsusuki doon sa mga accounting record na yan, yung bahagi lamang po, ay nagkaroon sila ng sarili nilang computasyon o analysis o conclusion. Kung sino-sino. At noon nga pong nilabas nila yung unang article nila, ay amin po ay parang it is a vote of confidence from the inquirer with regard po doon sa accounting record ni Benhar. Okay, opo. Sige po. So, attorney, ito ho, no? Maiba lang po ako, sandali lang po. Doon po sa kaso ng serious illegal detention, we have to remember na ito po ay dinismiss twice, right? Sa level po ng prosecutor, tama ho ba? Opo. Okay. So, dito ho, kaya ho ito mga kaibigan na isampa dahil ni-reverse po ni DOJ Secretary De Lima yung dalawang naunang dismissal. Tama po? Hindi po, Sir Ted, ano? Yung unang resolution ay ginawa po ni State Prosecutor Pedro Navera. Oo. At nung nag-file po kami ng motion for reconsideration, ang nag-reverse po doon yung reviewing prosecutor niya, si Attorney Villanueva at saka si Prosecutor General Claro Arellano. Okay. Wala po kong participation dito yung Secretary of Justice. Okay. So, ilan po itong dismissal? One time lang? Isa lang po. Okay, one time lang po dinismiss, tapos po ni-reverse yung dismissal? Opo. Okay. Tapos po, hindi ito humantong na sa Office of the Secretary? Opo, hindi po umabot doon sa petition level, petition for review level. I see, okay. Pero doon ba ho, attorney, gumapang na ho ba mga Napoles doon? Dito ho sa unang dismissal? Hindi ko po masasabi, Sir Ted, kung gumapang or hindi. Basta ang importante po sa amin ay ito na ngayon. sa motion for reconsideration namin ay pinoint out namin yung dalawang mahalagang material facts. Yung una po, doon kasi sa counter affidavit mismo ni Ginang Napoles ay inamin niya na nagbigay siya ng kautusan sa kanyang kapatid at sa isang security niya na ikulong na nila si Benhar. At pangalawa po, doon mismo sa counter affidavit ni Reynald Lim, yung kapatid ni Ginang Napoles, ay nagpakita po siya ng printout ng mga text messages, yung palitan ng text messages between him and the family of Benhar. At nakikita po natin doon na si Reynald Lim ang nagdidikta kung kailan nila pwedeng makita si Benhar, kung saan sila pwedeng magkita, at kung kailan at kung sino ang pwede lamang makakita sa kanya. At doon pa lamang po ay inaamin niya na siya yung nagko-control sa movement ni Benhar Luy. Ergo, there is a restraint of Benhar's liberty already. Yun pa lamang po ay malakas na po yung katibayan na dinetain nga talaga nila si Benhar Luy. Opo, kasi po, meron din po kasi ngayong informasyon nga na talagang kumbaga nilalakad din po yung kaso. Anyway, that is now water under the bridge, attorney. Ako po'y kinakapos na ngayon sa oras. I hope I can still speak with you tomorrow. Pero po, ang binabanggit po ng Presidente kahapon, either Friday or Monday po ang filing po ng kaso. Opo, isusubmit po namin mamayang hapon na yung mga dokumento po namin. At sa ngayon po ay ongoing na yung reproduction dahil marami pong kopya ito at yung dokumento po ay mga 10 pulgada po ang taas niya. Kami lamang po ang nagtatrabaho, kami yung whistleblowers at ako po bilang kanilang abogad ang nagtatrabaho, nagre-reproduce, nagko-compile. Sa kayo kumukuha po ng pang photocopy niyan, attorney? Kwan po, nag-usap po kami ng aking law partner at bilang kasali na rin
sa advocacy po namin, ay nag-ambag po kami ng konting halaga para ma-finance po itong reproduction ng mga dokumento. Alam niyo po, attorney, if you also recall, yung ilang po mga kaso na may mga whistleblowers, hindi po naging problema. Ultimo lang ho, yung filing ng kaso, yung pag-photocopy nito, daan-daan libo na ho ang halaga. Kaya ho talagang ito ay malaking sakripisyo po, attorney. Pakisabi po sa inyong mga inaalagaan pong whistleblowers, ano ho, na lakasan ho ang loob, attorney, mahaba-haba ho ang laban ito. Opo, at Sir Ted, gusto ko lamang pong i-take itong opportunity na ito na marami po kasi ang nagpapahayag na gusto nilang tumulong kahit man lang sa gastusin na ito. At dinecline po namin para gusto ho naming maging independent kami. Opo. At maipakita po namin na walang ibang tumutulong o nagdidikta po sa amin o may pinagkakautangan po kami ng magandang loob. Opo. Kasi po ayaw namin na mabahiran po itong proseso, itong napakahalagang proseso po na nangyayari ngayon sa ating bayan. Opo, yan po yung napaka kumbaga alam niyo ho yung tanggihan mo, yung offer ng tulong pinansyal para sa gastusin, di ho ba? Ako po naniniwala po sa inyong prinsipyo nga na pinaglalaban na yan na para wala humasabi ang sino man, di ba? Wala hong makakuha ng credit dito sa ipinaglalaban po ninyo, iyan po inyong sinosolo. Sana po mahaba-haba din ang inyong PC, attorney. Kailangan pong pagka-file po namin, Sir Ted, ay kailangan doble trabaho rin po kami sa ibang kaso namin para may pagkabuhayan po kami. Opo. Attorney, maraming salamat po. We'll be keeping in touch. Salamat po, attorney. Thank you. Maraming salamat din po. Apo, mga kaibigan, si Attorney Levito Baligod. Ngayon!